Okay, ayan. So, magandang araw sa ating lahat. Welcome back as promised, no? During our last broadcast, dahil hindi tayo naging successful sa ating presentation ng slide, uh, I promised to do another video, no? This time around, hindi na siya live, pero we will be providing with you the necessary slide as we go along with the presentation. Again, ako po, I am Dr. Richard T. Katain. I am connected with Justice Cecilia Muñoz Palma High School. And we are under our series of training for the 6 teachers. Yan. At ang ating pong activity ay pinamagatan nating Project Spot. Yan. So, ang Project Spot ay initiative ng Schools Division Office through the Araling Panlipunan, headed by Mrs. Adarlina Balenya, ang ating pong Education Program Supervisor ng Araling Panlipunan. So, Project Spot, it is a special presentation of topics in Philippine history, focusing on the coverage of offering for Philippine history in grade 6. No, it is an online lecture series or webinar focusing on the competencies and skills for elementary teachers who are teaching Araling Panlipunan 6 or the Philippine history. So I am sharing with you the first episode of this lecture series. So after this, we will be having another session. So what are the objectives of this presentation? At the end of the presentation, attendees would be able to, first would be to revisit the curriculum guide or the CG of Araling Panlipunan that we are using right now, followed by to acquire additional competency of the subject matter for better classroom instruction. So at the end of the lecture, I am expecting that you will gain additional probably teaching strategies or activities intended for the delivery of this specific competency. Another is to apply or practice the suggested points or important thoughts that is being presented to you after this presentation. So I have prepared 3 parts of this presentation. The first would be the revisit of the AP curriculum guide. This is the review of the existing guide that we use, no? So that we will be able to be guided on the topics that are being repeated and needed to be filtered. So halimbawa, yung mga discussion doon sa grade 5 na inulit ng grade 6. So minsan kasi yun ang tendency kaya nagkakaroon ng crowded, no? Crowded yung curriculum natin, no? Iniisip niyo minsan yung paulit-ulit lang. So that is why sa atin sa region, no, we provide the initiative, no, of conducting the LAMP. Yan, yung Learning Assurance Mapping Program or project. What's the purpose of LAMP? Ang purpose ng LAMP ay ma-revisit ang curriculum at magkaroon ng fitting, no? Magkaroon ng fitting doon sa mga specific competencies na kung hindi na kailangang ulitin dahil naituro na sa mga bata, or kung pwedeng ulitin man siya dahil for mastery purposes or whatsoever reason, dapat contained siya sa isang dahilan. Halimbawa, dahil hindi na nila masyadong need doon sa grade level na yon, kasi madi-discuss naman ng thorough pagdating nila ng succeeding grade level. So another part 2 will be the competency of Araling Panlipunan in grade 6, covering the first quarter. So sa part 2 ng aking presentation, makikita ninyo, malalaman natin ano ba yung mga specific na sinasabi natin
based on the prescribed curriculum guide na mga competency na dapat na ituro, na i-deliver ng teacher doon sa kanyang 10 weeks contact time, no? Ulitin ko po, 10 weeks contact time covering the first quarter ng Araling Panlipunan grade 6. Another, I'll be also presenting to you some suggested activities or strategies for the first quarter competency. Yan. So let's start. So let's start with the first part, or the part 1, revisit of the AP curriculum guide. So again, generally, the completion of the guide being offered for Araling Panlipunan, so from kinder, from grade 1 or kinder up to grade 10. So ito ang mga dapat matalakay ng guro or naunawaan ng mga bata, no, sa pangkalahatan, covering doon sa 10-year cycle ng kanilang schooling, no, from kinder, actually 11, no, from kinder to grade 10. So unang-una, alam ng mga bata ang tema ng pag-aaral na ito ay tungkol sa tao, lipunan at kapaligiran, panahon, pagpapatuloy at pagbabago, o ang pag-unlad, tura, pagkakakilanlan, at ang pagkaroon ng pag-alam ng pagiging makabansa, no, yung identity or nationhood, no, ang tinatawag. Karapatan, pananagutan at pagkamamamayan, kapangyarihan, otoridad at pamamahala, produksyon, distribusyon at ang pagkukonsumo, ugnayang panrehiyon at pangmundo. Yan. So, ang mga kakayahan na dapat mapaunlad ng mga guro sa pagbabahagi ng Araling Panlipunan sa mga bata, natutukoy ng mga bata ang uri ng abilidad sa pag-aaral ng asignaturang ito sa pamamagitan ng kanilang galing sa pagsisiyasat, pagsusuri at pag-interpret ng mga datos or data, no? So usually sa grade 10 ito nakikita natin dahil may mga discussion about graphs, yan. So mahalagang malaman ng mga bata na dapat alam nila ang purpose ng presentation ng mga facts o data, particular yung mga figures, no. Another, pagsusuri at interpretasyon ng mga impormasyon. So tandaan natin, dalawa yun, ano, figures in narrative presentation. So alam ng bata kung ano ang ibig sabihin at nais ipahiwatig ng bahagi ng artikulo ng sulatin na ito. So naiintindihan ng bata, no? Mayroon siyang pagsusuri sa nais iparating, no, or mensahe ng sulatin na ito or article na ito. Pagsasaliksik, yan. So mga skill din, isa sa mga skills na dapat na i-improve ng bata, no, ang research skills, communication skills, no. Later mapapag-usapan natin 'yan sa next slide natin, at ang pagtupad sa pamantayang pang-etika. So dito habang nagpo-progress ang bata at nagkakaroon siya ng pagkakakilanlan sa kanyang sarili bilang individual, na tutugunan din dapat ng guro at naipabahagi natin sa kanila ano ba ang mga pamantayan ng pagiging Pilipino na mayroong karapatan, at the same time, no, at kaakibat nito, ano ang kanyang mga limitasyon, no? Limitasyon na dapat tinatagla, higit lalo sa usapin ng moralidad at ang ethics, no? So balikan natin yung alam na natin ito at lagi natin pinag-aaralan ito, lagi yung nadi-discuss ito sa mga in-service training sa mayroon tayo. Ang 21st century skills, both ng teachers at ng mga bata, no? So ang expectation natin, ang bata na
napapractice ang critical thinking, napapractice ang creativity, napapractice ang collaborative idea of sharing thoughts at ang good communication skills. Kasi nai-imbibe niya ito doon sa ginagawa ng guro sa kanila. So ibig sabihin, pinapractice ng teacher, no, ang mga skills na ito. Nakikita ng bata na itong mga skills na ito ay required sa kanila, no? So halimbawa, example lang no ng mga observations natin, no. Ako personal kong observation sa mga paraan ng paggawa ng mga school-based test or division type test, as much as possible we discourage yung mga type of test na direkta ang sagot, no? Yung lots o lot question, yung lower order lang, no? So this time around, we encourage, no, teachers, no, to prepare. When you prepare test samples, yung mga sinasubmit niyo for validation, eliminate na po natin yon. Kasi po, na-share ko lang sa inyo dahil most of the time, isa po ako sa mga validators ng mga exam. So, magtataka kayo, halimbawa, nag-submit kayo sa division office sa mga exams at pagbalik sa inyo, nakita ninyo yung mga exam na ginawa ninyo ay tinanggal natin or pinalitan kasi yun yung mga result ng ng validation na ginawa natin. So, nag-conduct tayo ng reliability testing for that. So, as much as possible po, wala na tayong mga ganung question. Kung gusto nyong isama yon doon sa assessment sa kanila, pwede naman. Saan natin pwede? Doon sa formative part. So halimbawa, nag-quiz kayo after nyo nagturo ng isang araw, di ba? Kasama naman kasi yon. Doon yung isama. Pero doon sa mga major exams na sinasubmit natin at saka yung mga binibigay natin for quarterly exams, huwag nyo na pong isama. Yon. Okay. So, tuloy tayo. So, alam nyo na ito, no? So, lahat ng mga ito, bago natin i-require sa mga bata na dapat sila ay the 21st century skilled individual, no? So, tayo rin dapat, hindi bago sa atin ito. Hindi lang natin alam kung hindi ginagawa po natin. Yan. So, communication, no? Tayo po ba ay malinaw, nakikipag-communicate sa ating mga bata? Very crucial ito kasi as you notice po, sa mga actual classroom instruction lang, yung kapag hindi malinaw ang take of question ng teacher doon sa mga bata, kaya maingay. Kasi hindi nagtanong ang teacher na intindihan, hindi naman sumagot ang mga bata. Or kulang ang response nila. So, mayroong barrier, no? Kaya mamaya magagalit ng teacher, nagagalit na tayo. Kasi, ang mangyayari, nung nagtanong ka, walang nag-response, go ka pa rin. Diba? So, pinagpatuloy mo. So, yun ay mga common ng mga senaryo lamang ng ating mga usual na ginagawa. At ito yun, no, kasama dito. Maisingit ko lang, no, in one of the interviews doon sa TV broadcast ng PCOO nila, Secretary Andanam, in-interview one time si Undersecretary Sevilla, si Undersecretary Annalyn Sevilla. Tinanong siya, so, ma'am, ano po ang mga interventions ng DepEd ngayon dahil mayroon po tayong lockdown, so stay at home ang mga bata. Ang sagot sa kanya ni Undersecretary Sevilla, simple lang, dapat habang ang mga bata ay nasa eskwela, nasa bahay nila, importante na ang mga guro, ang mga magulang ay mayroong observation sa kanilang mga anak kung ang 4 na skills na yon na inaasahan sa mga bata, kahit anong edad meron sila, na-observe natin. Like for example, yung mga bata sa bahay, paano kaya nila naiintindihan, no? Paano nila naanalisa
ang ideya tungkol sa lockdown. Yan, critical thinking, no? Paglalabas ka ba, alam mong risky ang buhay mo, will you still go out, no? So dapat nai-impart po natin ito sa mga bata. Yan, same thing with communication skills, no? So yan, communication skills, alam kong familiar kayo dito. Pero 'di ba, tandaan natin sa communication skills or ability, importante yung highest skilled, highest sub-skill doon sa communication, yung listening skills. So, we have listening, speaking, reading and writing. Ang highest doon ay ang listening, no? Ang listening skills ay pinapractice ng mga bata. Kasi nag-i-initiate ang teacher dito, no? Halimbawa sa classroom. So bago mag-respond ang bata, nakikinig muna sila kay teacher. So pag hindi sila nakinig at nagsasalita lang ang guro na hindi tinanong kung naintindihan sila, walang response sa kanila, may barrier ang communication. So may mga magkukos ng problema sa classroom. So going back to what was mentioned by Undersecretary Sevilla. So yung mga particular, no, siguro higit lalo yung mga teacher na parent, no? Teacher sila na parent sila. This is the best time to assess, no? Kung itong mga skills na ito, dahil ito ang ating mantra, ito yung mandate sa atin na dapat as we provide instruction to our students, ito yung na-perform sa kanila. Sana na-observe ito. Yan. Sana na-observe natin, no, sa mga bata. At kung hindi, teacher tayo, we can still, no, take part to train our children, yung mga anak natin mismo, para dito sa apat na sina ito. Yan. Okay. So let's go to the pangunahing pamantayan ng bawat yugto, yung standard na tinatawag, yung expected key standards every stage. So for Kinder 1 to grade 3, ang competency ng Araling Panlipunan, sinasabi dito na dapat sa pagtatapos ng pagtuturo ng aralin sa Araling Panlipunan 1 to 3, yan, naipamamalas ng mga mag-aaral ang pangunahing pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili, pamilya, paaralan at komunidad, at sa mga batayang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago at pag-unlad, distansya at direksyon gamit ang mga kasanayang tungo sa malalim na pag-unawa tungkol sa sarili, interaksyon sa pisikal na kapaligiran at socio-cultural na kalalagayan. So at ito ay na-observe doon sa bata bilang importanteng bahagi, no, ng komunidad or ng malawak na lipunan. Let's go to grade 4 and 6. So ito yung sa molding year, no, yung habang ang bata ay nasa eskwelahan, importante itong taon na ito, in grades na ito, from grades 4 to 6, no? Whatever formation na naituro sa kanya nang siya ay nag-grade 1, kasi doon niya na unang natuklasan ang pagbabasa at ang pag-i-interpret ng kahulugan ng kanyang binabasa. So, sa bahaging ito, lahat ng nalaman niya doon sa grade 1 hanggang 3, no, dapat intact na yon. So, dapat hindi na siya naalis. Dadagdagan lang siya nung naipamamalas ang kakayahan bilang isang bata or mamamayang produktibo. Mayroong pananagutan at may makabansang pag-iisip, no? So meron siyang kasanayan sa pagsasaliksik, nagsisiyasat, nagiging mapanuri, at nagkakaroon ng matalinong pagpapasya, nagiging malikhain, at siya ay nakikipagkapwa, may likas na kakayanan na gamitin ang mga likas yaman sa isang responsableng pamamaraan, no? Mayroon siyang
pag-unawa sa mga batayang konsepto ng heograpiya, kasaysayan, ekonomiya, pamamahala, sibika, kultura, na nagiging bahagi, no, ng pagpapanday ng kanyang pagkakakilanlan bilang Pilipino at bilang isang individual. So, tandaan natin po 'yon, ano. Pagdating naman sa grade 7 hanggang grade 10, sa bahaging ito ay naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan bilang isang Pilipino na may mapanuri, mapagnilay, malikhain at may matalinong pagpapasya at aktibong nakikibahagi, no, sa mga makakalikasan, mapanagutan, produktibo, makatao at makabansa na pananaw. Nagiging global din siya, no, at nagkakaroon ng ganap na kasanayan sa pagsisiyasat, pagsusuri ng mga datos at paggamit ng iba't ibang sanggunian sa pananaliksik, nagiging mabisa sa pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon, may malalim na pag-unawa sa konsepto ng kasaysayan, heograpiya, ekonomiya, politika at kultura na nagiging sangkap, no, nagiging parte ng pagpapanday ng isang maunlad at progresibong bansa, yung bansang Pilipinas. Sa Araling Panlipunan 6, no, unlike doon sa secondary, so ang Araling Panlipunan 6 na ang buong aralin ay pagtalakay ng kasaysayan ng Pilipinas, meron itong specific, no, na course title. Sa grade 7, ang pamagat ng kanilang aralin ay Araling Asiano for grade 7, grade 8 kasaysayan ng daigdig, grade 9 economics, grade 10 ang contemporary issue. Sa grade 6, ang kanilang paksa ay mga hamon at tugon sa pagkabansa, no? So ang course description po nito ay ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at tugon sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan ng lahing Pilipino at matatag na pagiging makabansa. Yan. So matatag na pagka-Pilipino or the sense of strong nationhood. So, tinuturo natin ang Araling Panlipunan sa mga iba't ibang oras, no? Mula sa grade 1 hanggang grade 2, sila ay may 30 minutes, no? At 5 days contact time din. Sa grades 3 and 6, 40 minutes. So, yung discussion natin dito napapaloob, no? Yung 40 minutes per day in 5 days para sa grade 6 teachers for grade 6 students or learners. At sa high school naman ay 7 up to 10. At sa high school, 7 to 10, sa grade 7 and 10, 3 hours a week. So sa pangkalahatan, para buuin ang isang quarter, no, ang actual contact time, days, no, ay mahigit 2 months and a half siya. So 10 weeks yan. So 10 weeks. So 4 quarters in a year. Yan. So ulit tayo. So ulitin natin. Ang ating paksa ay ang Araling Panlipunan grade 6. Ang pamagat ay mga hamon at tugon sa pagkabansa. Yan. So part 2, dito na tayo. Sa first quarter ng competency for grade 6, ito yung mga mapapag-aralan natin. Ito yung ituturo ninyo sa unang quarter. So halimbawa, ang pasukan natin ay, kunwari ay August. Yan. So kung ang August ang ating first month ng opening of classes, ito yung mga expected competency na dapat maituturo natin sa mga bata. So, una, ang kinalalagyan ng Pilipinas at paglaganap ng malayang kaisipan ng mundo. Sa bahagi ng aralin na ito,
ang mga sumusunod na mga aralin din o mga paksa ang matatalakay. Nariyan ang absolute na lokasyon gamit ang mapa at globo, ang talakayan tungkol sa relatibong lokasyon o ang relative location, ang pagtatalakay sa teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan at batay sa mga batayang mapang politikal. So, ito mismo ang nakalagay doon sa inyong curriculum guide. Yan. So, ito mismo nakalagay sa curriculum guide. Pero, sa pag-aaral natin ng mga paksang iyon, mahalagang mabigyan ng importanteng puntos itong mga aralin na ito. So, ano ba ang mga dapat? Dapat, yung mga bata, skilled sila paano gumamit ng mapa at globo. Yan. So, halimbawa, pag ang teacher ay hindi masyado pang alam ito, please find time, no? Marami tayong mga strategy suggested over YouTube, over social media, kung paano ituro. Good point kung kayo ay may mga gadgets na lahat ay makapag-access ang bata. Madali yon. Pero pag hindi, maganda pa rin yung actual, no? Maganda pa rin yung mga material na pwedeng makapag-access sila. So ano pang iba? Yung batayan ng paghahati ng mga bansa, yan sa mga usapin ng lokasyon, yung klima, yung topografiya, at ang mga paniniwala. So mahalagang maisingit din ang pagtatala ng mga numero sa pagkuha ng absolute location. Yan. So, importante ito kasi ito yung ginagamit sa international standards sa pag-identify ng mga location. Gamitin natin ang mga figures na yon kasi fixed po yun, no? So, ang kailangan lang ng guro ay mapag-aralan niya kung paano maituturo ito. Okay. Another, ito ulit. So, napansin niyo po, yung mga nakadilaw na slides natin, yan yung mga topics or paksa na dapat mabigyang pansin, no, sa pag-aaral ng first quarter para sa Araling Panlipunan. Bagamat yan hindi po nakalagay ng direkta doon sa curriculum guide, pag yan po ay naituro ninyo, yun na rin ho yun, yung nandoon sa curriculum guide. Letter B, kilusang propaganda, katipunan natin magsikan. Under po dito, napapaloob, no, sa talakayan na ito, ang 1896, no, 1896 Philippine Revolution. So, nandito, specific na binabanggit, no, yung 7 points para sa pagtatalakay ng paksang ito, ang deklarasyon at ng kalayaan sa Kawit Cavite, ang paglikha ng lupang hinirang, ang pambansang bandila, ang pambansang bayani, ang mga pambansang bayani, ang Republika ng Malolos, ang saligang batas ng Malolos, ang pagkatatag ng simbahang Iglesia Filipina Independiente. Makikita niyo po dito sa mga naitala ng mga paksang dapat pag-aaralan. Very detailed po ito, no? So halimbawa, kung hindi resourceful ang teacher, kapag siya'y gumawa ng kanyang lesson plan or siya ay gagawa ng kanyang budget of work, ang ilalagay niya, direktang lesson na ito. Pero ito po ay hindi natin ituturo ng halimbawa, lupang hinirang lang. O ituturo mo ba siya ng lupang hinirang lang? O ang lupang hinirang ay hindi. So sa pagtatalakay ng 40 minutes session sa kanila, siguraduhin natin na ang mga ito ay mailalabas. So, mabigyang diin natin na dapat ang mga ito ay mabigyang maipamalas sa mga bata sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga importanteng puntos ng mga aralin na ito. So ito yung mga, para ma-meet natin yung mga competency doon sa unang slide ko, bago ito ang mga bigyang diin natin mga lesson. Halimbawa, una, ano ang mga dahilan ng pagbuo ng mga kilusan or propaganda? So, hindi mo sa ituturo na ang propaganda ay isang ganyan, ganon. Hindi. So, kasi naging parang spoon feed ang dating. Another,
Ano pa? Mga layunin at pangunahing propagandista. Yan. Ang naging ambag ni Rizal o ang idealismo na dulot ng kaisipan ng isang batang Rizal, no, ang isang henyong Rizal, no, ang pahayagang La Solidaridad, ang La Liga Filipina. Itong mga talakayin, no, tungkol sa dyaryo, importante po ito, no? Importante po ito. Mahalagang mabalikan ninyo yung mga unang mga nailimbag ng mga pahayagan. Yan. Ano ang gamit po nito? Ang pagtuturo natin ng mga ideya ng mga pahayagan ay pwedeng maging daan sa paghubog ng bata sa kaisipan ng formal na paraan or pagsasatitik ng mga opinion, no, sa pamamagitan ng isang, di naman masasabing formal, kung hindi isang paraang disente, ano. So balikan ninyo yung mga iba pang mga sulatin, no, yung mga publications na ginagamit, no. So hindi siya nakalagay doon, bagamat diniretso na kanina, balikan natin. Diniretso na kaninang binanggit ang mga lupang hinirang, pambansang bandila, pambansang bayani, etc. etc. So kayo, sa pagtuturo natin, bigyang diin natin ang mga ito. Marami kayong mga activities na pwedeng maisip para ma-insert natin itong mga usapin tungkol sa mga dyaryo, no? Ang pagkatatag ng katipunan at ang mga katipunero, yan. So, paano ang mga recruitment, so at ang mga doktrina o paniniwala ng katipunan. So, gamit ang mga material pwede na pwedeng paggawa sa kanila, like for example, yung very common ng mga graphic organizers, yan. Pwede nating maituro sa bata, grade 6 na po ito eh, so more or less kaya na nila yan. Ang ideya ng halimbawa yung kung ikaw ay isang bayani, kung ikaw ay isang miyembro ng katipunan at mayroon kang ibang paraan na pwedeng ginawa. So inisip mo ba sana na maging isang maging kasapi ng isang revolusyon? So yon. So doon yun sa aralin ng doktrina o paniniwala. Yan, ito pa. Ang pagkakatuklas ng katipunan at ang mahalagang kaganapan sa sigaw sa Pugadlawin. So hindi rin siya nakasama doon sa lesson na yon. Kung kayo po ay magsasara ng inyong budget of work para doon sa talakayan lang na yon, malamang hindi nyo masyadong mabigyan pansin ito, mabigyan man, konti lang, no? So, although, sa lahat naman ng mga presentasyon ng pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas, kasi itong opening salvo, no? Sinasama talaga siya. Pero, ang nais ko pong bigyang diin na sana mabigyang diin natin. Ito, mabigyang diin. Marami pa po ang mga pwedeng mga lecture, mga discussion tungkol sa sigaw sa Pugadlawin. Kung yung mga nababasa niyo pong material, mga nababasa nating material, ano lang po yun, very basic na po yun, no? So kung makakapagsaliksik po kayo ng mas marami pang mga resources, makikita niyo po yung mga ibang importanteng mga material na makatutulong. Ang Tejeros Convention, yan. So sa Tejeros Convention, malaking talakayin din ho ito, no? Ang paglikha ng Republika ng Biak na Bato at ang pagsulat ng konstitusyon ng Biak na Bato. So, letter C, ito ulit. So ito yung nakalagay ito ulit sa inyong CG na ginagamit. Number 1, yung Battle of Manila Bay at ang mock Battle of Manila. So, importanteng discussion din po ito. Mahalagang malaman natin, no, maituro natin sa mga bata, anong dahilan, bakit nagkaroon, bakit kailangan may mock battle, no? Negosasyon at pagpapatibay ng kasunduan sa Paris
pagpapahayag ng benevolent assimilation, pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano sa kalye Sosiego. Okay, isang kalye pa na umit lang. So, sa kabuuan, pwede na siyang maitalakay na maisama ang discussion na ito sa pamamagitan ng apat na ito, pagpasok ng Amerika. Yan. So, sino ang mga nanguna sa pagpasok ng Amerika sa Pilipinas? Paano sila nakapasok? Ano ang mga deklarasyon na layunin? Yan. So, labanan sa Look ng Maynila, proklamasyon ng kasarilan sa Pilipinas sa panahon na nandito ang mga Amerikano, sa Ligang Batas ng Malolos at Republika ng Malolos, mga partisipasyon ng mga Amerikano sa panahong pag nilikha ang mga importanteng mga bagay na ito, no? Yung ating Malolos Constitution, at ang Malolos Republic. So, punta tayo sa part 3. Ito na yon. So, ito, patay doon sa mga tinalakay natin na mga halimbawa ng inyong pwedeng mabigyang diin at talakayin. May mga iminumungkahi po ako mga strategies at activities na pwede ninyong maisingit sa pagtuturo covering the first quarter ng Araling Palipunan grade 6. Bago ang lahat pala, tandaan natin, 40 minutes session, hindi ko alam kung tama, I mean, kung ipipresent niyo yung first quarter, tama ba yung bilang ng araw or kakasya or kulang? Now, huwag natin kalimutan, grade 6 na yung mga estudyante nito, importante siguro para ma-equip natin sila doon sa effective na pagtuturo nitong competency na ito. Kung maaari, doon sa first week ng meeting nyo sa kanila, sanahin ninyo ang mga bata sa mga iba't ibang graphic organizers na ginagamit, itong mga teaching aid na ginagamit para ma-enhance ang pagtuturo ng Araling Palipunan. So doon sa first week, I suggest, halimbawa, kasi siyempre excited ang mga bata, may mga gamit pa yan sila, first week, habang hinihintay ninyo yung mga late enrollees, yan, wag muna kayong magturo, wag nyo munang simulan yung discussion na yon. So, ang gagawin natin siguro, halimbawa, yung first week, siguro starting Wednesday, Thursday, and Friday, papagawin nyo sila ng mga graphic organizers. So, alamin ninyo, mag-i-research ninyo ngayon, ano yung mga graphic organizers na ginagamit o applicable sa pagtuturo ng Araling Palipunan. Bakit ko po nire-require? Kasi yung mga succeeding activities na gagawin ninyo, importante yung mga gamit na yon. So, anong gagawin nila? Ipiprepare lang nila, like for example, Venn diagram. Susulatan na nila kaagad ng isang Manila paper or half Manila paper ng diagram na yon. Pagkatapos itatabi ni teacher, So, yung iba Venn diagram, iba ay fishbone, so marami yon, di ba? So, alamin niyo po yung mga example of suggested graphic organizers, Ang purpose natin dito ay para ma-supplement ang learning, Para ma-supplement ang teaching. Tandaan natin, hindi ho naglilimit sa guro ang pagkatuto ng bata sa klase, Meron tayong triangulation of learning, yung natututo ang bata dahil magaling si teacher, natututo ang bata dahil magaling ang kaklase niya. Hindi na nagturo si teacher, natututo na lang ang bata doon sa classmate na marunong. Natututo ang bata dahil marami kang ginamit ng mga material at nagkaroon ng interes ang bata na matuto dahil ang mga material na ginagamit mo ay nangungusap sa kanya. Mas gusto niyang tingnan ang mga material na ginamit mo kaysa makinig sa'yo. Di ba kanina, binanggit natin yung communication, yung pakikipag-ugnayan. Tandaan natin, sa communication, yung listening, speaking, reading and writing, at saka viewing. So 5 na yun
Dati parang 4 lang, nabasa ko sa libro 4 lang, ngayon 5 na. At ang pinakamataas diyan ay ang listening, no? Listening, speaking, reading and writing and viewing. Kapag ang bata ay visible sa kanya ang mga learning materials, learning supplementary material, parang nai-engage niya ang sarili niya sa mas mahabang learning, no? So, konti na lang ang magiging part mo, so hindi ka masyadong mapapagod, di ba? So, yan. So, first activity. So, doon kanina, doon sa unang lesson, no? So, halimbawa, nagawa mo na yung mga gagamitin yung visual aid, yung mga graphic organizers, ano? Siyempre, ikaw meron ka rin gagawin. Meron ka din dapat teacher, di ba? At saka i-save mo yung mga ibang magagandang gawa. At gawin mo siyang mga ipa-file mo para may portfolio report ka. So, halimbawa, ang unang lesson ay ang lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ng Pilipinas na lesson ng grade 6 ay lesson din dun sa grade 5 ng first quarter. At unang discussion din ng grade 5 doon sa kanilang first quarter. So, halimbawa, kung ikaw rin ang nagturo ng grade 5 ang batang ito, ano kaya ang hindi mo pa naturo sa kanila na may kinalaman sa aralin na ito or discussion na ito? Madali mo nang maituro dahil may idea ka na kung ano ang naituro mo sa kanila ng grade 5 sila. Kasi pareho lang po. So, yan yung pumapasok ngayon, yung binanggit ko kanina tungkol sa lab. Di ba? Ano ang specific na hindi na pwede dapat mabigyang diin at hindi maubos ang oras nila? Kung halimbawa nagturo ka na ng grade 5 dati, lokasyon din, grade 6 na sila, first lesson nila, lokasyon pa rin. So kung isipin mo na parang review na lang ito, better, no? Mas maganda. Pero make sure doon sa assessment part mo, written assessment man yan or non-written assessment, dapat nag-gauge mo na dapat naintindihan talaga nila. No? Yung formative assessment lang, naintindihan nila ang ibig sabihin ng absolute location, naintindihan nila ang ibig sabihin ng relative location, ano ang pangunahing mga direksyon yan, yung Tibog Hilaga, Silangang Kanluran, alam ng mga bata, grade 6 na, no? So, ang priming activity, pwedeng halimbawa, ang priming activity doon sa lesson, lesson nyo sa kanilang Monday, meron tayong gawain, sabi ng teacher, no? Ngayong umahanda na ba kayo sa ating gawain? Tanungin ang bata. Pag ang sumagot 3 lang, tanungin ulit. Or wag mo nang magsalita pag hindi sila nakikinig. Di ba? Para hindi ka mapapagod ng kaulit-ulit mo ng instruction sa kanila. So, sasabihin mo, ang ating gawain ngayong araw ay tinatawag na Titeri Suri o pagsusuri ng lokasyon. So, ano ang mga gagawin dito sa aralin na ito? Sa activity na ito. Priming lang po ito So, ano lang ito, kumbaga panimulang gawain. Bigyan niyo yung mga bata ng pagkakataon na mag-draw sila ng kanilang sariling mapa. So halimbawa, ano ang lokasyon ng bahay nila at ang paaralan. So paggawin niyo po sila ng locator map. Yan. So parang locator map. Pagkatapos, kung nakagawa na lahat, so halimbawa, sa locator map yung basic lang, bahay nila, kalsada at daan. So, or halimbawa, dun sa bahay nila, yung sino ang kapitbahay nila, saan banda, ano ang mga landmarks. O, pipili ka lang at least 3 bata. So, okay? O, maaari. So, pipili tayo ng 3 bata na magtalakay ng kanyang nagawa na halimbawa ng kanyang lokasyon. So, sasabihin ni Ana, ito ang kanyang bahay dito sa nakatira.
So lahat ay makikinig, walang maingay. Naintindihan po ba? Take off question. Remember, we always use take off question to provide what? To provide discipline, to provide yung yung smooth instruction. Kaya po maingay ang classroom kasi nagsasaway ang teacher. Yung pag nagsasaway ang teacher na sumisigaw, lalong sisigaw ang bata. Ano na lang gagawin? Magsalita na isang beses, pag hindi na ikinig, huwag munang magsalita. Good, ang good observation natin dito, good observation ko, kasi first week or second week mo ito sa kanila, controlled mo pa sila, di ba? Yan, makikinig sila sa'yo. Okay, so, tatlong bata magdi-discuss. Ito po ang aming bahay, ito po ang, okay, so, another, hanggang yung tatlo. Okay, so, ang ating pinag-aaralan, ang ating tinatalakay ay ang mga lokasyon. Yan. So, briefly, mag-process ka sa ating talakayan gamit ang importanteng material ng pagtuturo ng kasaysayan ng Araling Panlipunan. Ano po ito? Ang mapa. From grade 1 hanggang grade 10, lagi pong may mapa ang teacher, no? Ano po ang aid ng pagtuturo na may mapa? Minsan, pag hindi, sa pagtatala ng mga pangyayari, pag hindi ma-recall ng teacher ang exact date, more or less, ma-recall niya kung saan nangyari. No? Ma-recall natin kung saan naganap, saang bansa, saang parte ng Pilipinas. So, importanteng may mapa. Yan. So, mapa, globo, or yung local history data. So halimbawa, bakit may local history? Kasi sasabihin ng bata na halimbawa, dito kami nakatira mula ng, yan. So simula noong kami ay lumipat mula sa, yan. So indirectly nagsasite na ng mga local history ang bata. So ano ang kanyang nagiging experience bilang estudyante or mag-aaral sa lugar na yun. Nung sila'y lumipat mula nung siya ay grade 4. So, clear na po, yan. Ano ang mga focus o mga dapat malaman? Ang pagtuklas ng 4 na pangunahing lokasyon. So, halimbawa kung gusto niyo may activity siya, yung patatayuin niyo ang bata, no? So, para magkaroon ng baseline guide, pag tinatawag nating hilaga, ituro ang ulo. Pag tinatawag natin timog, ituro ang paa. Pag tinatawag natin kanluran, ituro ang kanan. Pag tinatawag natin silangan, ituro ang kaliwa. So, nakatayo sila. Kung saan sila nakaharap. No? So, kasi doon sa mga maps na makikita ninyo, ay usually English yun, no? So, kung English maps, pero yung lahat actually English, no? Para lang magkaroon sila maging familiar lang sila. Yan. Di ba kagaya nito? So, yung north, yung counterpart niya, yung south, at saka yung east, at saka west. Yan. So, at pwede na rin kayong pwede nang mag-map test. Pwede na kayong mag-conduct ng map reading. Another, so ano pa rin ito, yung first part pa rin ng lesson, no, yung hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. So very common, ginagawa na natin ito. Priming activity, motivation, activity ulit, sasabihin na, okay, mga handa na ba mga bata? Ngayong umaga, o ngayong hapon tayo ay may gawain. So ang tawag ko sa gawain na ito ay hula salita. Ano ang tawag natin? Ano ang tawag? Okay, hula salita. Yan. So si teacher ay may ipapakita na 3 pinagsama-samang salita. Hulaan ninyo kung ano ito. Unang salita, post sa board. Okay, hula, very good. O kung ugali mo or sana kung pwede you give something after, no?
yung mga affirmation of good, correct answer, be a star, etc. Oh, next, another salita. At least 3. So yung last word mo na ipapahula sa kanila, ang salitang teritoryo. Irarambol mo siya. Okay, so, ngayon, ay pagka na-detect nila yung word na teritoryo, ano ang teritoryo? Anong ibig sabihin ng teritoryo, etc., etc. Okay. So, very good. So, ngayong umaga, meron tayong pangkatang gawain. Magpapalakpakan ng mga bata, natutuwa sila. Di ba? Kapag ready ang teacher, madaling magturo. Ang mga bata, madali rin silang ma-engage, no? So, pangkatang gawain ulit. So, ang gagawin natin ay meron tayong i-ready mo na yung para hindi ka masyadong magsalita kasi ito ang sunod na discussion mo ay ang focus dito ano ang mga batayang legal ng pagkakaroon ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Ano ang mga batayang legal na naging basehan natin kaya tayo ay may ganap na sukat ng lawak or laki. So, ito yung Treaty of Paris, kasunduan sa Washington, etc., etc. Isalpak mo lahat ito sa iba't ibang folder or envelope, yung brown envelope. Yan. Pagkatapos, ahead of time, dapat ginawa mo na yon. Hindi doon sa araw na yun na magtuturo ka. Pagkatapos, anong sunod? So, dahil na-ready mo na siya, after nung iyong priming activity, after ng priming activity mo, naka-ready na siya dyan, okay, mag-groupings ka na ngayon. Yan. So, sana mabilis ang groupings, kasi 40 minutes lang ito, So, pag sinabing groupings, ang maximum natin na number of groups is 6. That's maximum. Wag na mag-group ng 7, wag na masa 6 lang. Better kung lower than 6. So, ang gagawin natin, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yan. So, ang gagawin mo, ipag-group ang bata, pagkatapos, bago sila pumunta sa grupo nila, sabihin mo na kung ano ang gagawin. Hindi mo sila i-group muna bago ibigay ang instruction. Ulitin ko po Sa pagsasagawa ng groupings, sasabihin ng teacher, malinaw, klaro, eksakto, tumpak, kung ano ang gagawin nila. Pagkatapos, sasabihin niya kayo ay magkakaroon ng grupo. So, di ba ginroup mo na sila? Wala mo nang pupunta sa grupo. Ang gagawin mo ngayon ay tatanungin mo sila. Bago kayo pumunta sa inyong mga grupo, meron tayong rubrics. Yan, di ba may rubrics ganyan? Naintindihan? Sino ang gustong dagdagan ang rubrics? Halimbawa, nakalagay sa rubrics, gagawa ang mga mag-aaral ng kanilang pangkatang gawain sa loob ng 3 minuto. Sabi ng bata, bilis naman. Pakinggan mo ang kanyang suggestion. Baka gusto niya gawin 4 minutes. Para, ano ang tawag doon? Mayroon silang participation sa pagre-rate ng kanilang performance. Hindi lang ikaw. No? So, ang gagawin mo, ang nakalagay na rubrics, palitan mo. Pero ikaw na nag-initiate noon, dadagdagan na lang. Okay, sige. So, okay na? May tanong pa po bago kayo pumunta sa inyong mga grupo. Pag may nagtanong, i-accommodate pa rin. Kasi ilagay mo sa rubrics mo, pag nasa group na sila, hindi na sila pwede magtanong mamaya para walang ingay, bawas ang noise. Di ba? Fair naman yun eh. So, part of training them to become disciplined, no? Pagkatapos, habang sila ay nasa grupo, ang tinuturo ko kasi doon sa atin nung mga unang araw pa. Ako kasi tinuturo ko ganito po ngayon sa college students ko. Especially, ino-observe ko po yun during their demo teaching. Dati sabi ko yun. Kapag sila ay nasa group, naka-group sila, malinaw mong binigay ang instruction sa discipline kasi babawasan mo pag maingay sila.
hindi mo na po sila kailangang ikutan. Tingnan mo lang. Or you stay in your table preparing your next stuff to be done. Halimbawa, ano yung mga process part na pwedeng maidagdag mo after nilang mag-present. Kung meron kang sariling visual aid na ipi-prepare after as process part ng ginawa ng mga bata, i-ready mo, i-arrange mo na, naka-atado na yon para hugutin mo na lang after. So, wag mong sayangin ng oras mong ikutan mo sila doon. Kasi, di ba sinasabi natin yung independent, no? Time nila mag-shine, no? They will learn from each other. Di ba? At saka kanina, hindi mo na in-accommodate ang tanong kasi wala na silang tanong. Unless may problema ka doon sa pinrepaire mong material dahil may kulang, may hindi na isama. So, more or less magtatanong sila kahit pinagbawalan mo sila. So, kaya dapat bago mo ibigay yung clear, kompleto, walang kulang, walang bawas. No? Okay. So, kung ituturo mo ito, more or less, more than 40 minutes ito. More than one day ito. Kasi, pagkatapos mong maituro ang mga batayang legal ng pagkakaroon ng teritoryo ng Pilipinas, meron ka ulit activity, no? Pwede kang gumamit ng mga graphic organizers para magkaroon ng familiarity ang bata. Kung halimbawa, anong uri ng batayan ito? Ang halimbawa, yung Treaty of Paris, yung kasunduan sa Paris. So, gagawa ang mga bata. Yan. So, yun po ang isang example natin. At huwag kalimutan ang assessment part. No? We assess our students in aid of learning. No? So, sa Senate, kapag nag-investigate sila ng mga issues and concerns in aid of legislation para may basis sila para sa paggagawa ng mga proposed yung mga enactment, no, yung mga bills, no, yung mga panukalang batas. Sa pagtuturo, we provide assessment to what? In aid of learning. No? That's the ultimate goal. That's the ultimate target. So, kailangan pag nagturo, may natututunan. Yan. Tuloy tayo. Yan. So, ito na. Lipat tayo sa susunod na talakayan. Yan. So, mahaba-haba rin ito. Di ba? So, kung 10 weeks na discussion nito, excluded ang mga suspension kasi kung June, July, August, di ba? Usually yan ang mga tag-ulan, di ba? So, minsan walang pasok. So, ito yung mga prepared na discussion natin sa kanila. Priming activity again. So, halimbawa, kung teach all ka, ikaw lahat, turo ka ng Pero parang sa may ibang school ng elementary na yung AP teacher nag-iikot siya kung walang advisory, no? So, ang pagtuturo ng kilusang propaganda ay pwede kang gumamit ng makabayang awitin, pagtutugtog ng awiting makabayan. No? So, ang tawag sa activity na ito ay himigsikan. I suggest po, halimbawa, kung kayo po ay gumagawa ng mga lesson exemplar, lesson plan, etc., at gumagamit kayo ng mga sarili ninyong pamamaraan or modified na pamamaraan ng pagtuturo, gamitin niyo po gawan niyo po ng mga brand. Yan. Gawan niyo ng title. Gawan niyo ng sarili ninyong pangalan. So, halimbawa, yung himigsikan. So, ang himigsikan ay pagtuturo na gamit ang mga musikang makabayan na nagsasaad ng mga paghihimagsik. O yan, o di ba? So, 'yun. Ang guro ay magpapatugtog ng music na 'yon. Pagkatapos may ipapaikot na bola, di ba? Ginagawa natin ito. At pag huminto ang music, may tatanong ang guro.
Yan. So, may tatanong ang guro. So, pwede nga itanong ng guro ay balik-aral sa kanyang dating alam mo sa grade 5, no? Or may kinalaman din sa aralin na pag-uusapan. Yan. So, himig sikan ang tawag natin doon. Sa aralin na ito, mahalagang mabigyang diin sa pag-aaral ito na ang layunin ng propaganda, ano ang sino ang mga pangunahing propagandista, ano ang mga batayan sa pag-usbong ng pagkakakilanlang panlipunan, at paano nagkaroon ng uri, ng pag-uuri sa mga uri ng tao sa lipunan at that time. Mahalagang ma-discuss niyo po ang Peninsulares, Insulares, Mestizo, Ilustrado. Hindi lang yung kabisado nila yung word definition. Mahalagang mabigyang diin ninyo doon sa bahaging pag-unlad ng kritikal na pag-iisip. Bakit kailangan mayroong distinction? Bakit kailangan mayroong pag-uuri? Yan. So, kailangan maituro natin ito sa kanila, no? Mabigyan ng diin ang aralin na ito. So, ang La Liga Pilipina, yan. So, anong mga material ang kailangan? Ang awiting makabayan, ang larawan ng mga bayani. Another activity, so kanina, simula ng propaganda, subtopic ulit under dito sa huling bahagi, hindi pa pala, sa kalagitnaang bahagi. No? Another activity, yung primary activity ay tinatawag natin Bayani 1. So, Bayani 1. Ang guro ay pwedeng magpapatugtog ulit, no? Or iikot lang ang bola pagkatapos kung halimbawa sa ibang gamit, kung halimbawa hindi music, usually music ang ginagamit kasi natin para huminto ang bola at may sasagot. So, tatanungin mo ang bata bilang individual, bilang isang mag-aaral. Sino ang kinikilala mo bayani? Hindi, dapat ang sagot nila hindi si Rizal, hindi si Bonifacio, hindi yung mga kilala. So, ang tanong mo siguro bilang mag-aaral, bilang individual, sa inyong komunidad, sa inyong tahanan, sino ang may tuturing mong bayani? Or itanong mo na muna, ano ang bayani? So, pagkatapos, group activity. Group activity ngayon. Gagawa sila ng pantomime, yung tableau, pwede yan, di ba? Tableau ng larawan na nagpapakita ng pagiging bayani. So, pagkatapos ng presentation na yon, or the next day siguro, the next session, sino ang mga bayani? Paano sila naging bayani? So, i-discuss mo ngayon. Yan. Bayani sila Andres dahil nagpasimula ng pagtatag ng katipunan. Ang katipunan ay may layunin na bla 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 bla. So, sila ay namatay para sa bayan. Kaya sila ay mga bayani. So, yon. Sa bahaging ito, ang gagamitin ninyong material ay ang mga larawan ng bayani. Larawan ng mga bayani. Or, sa assessment part, halimbawa, hindi nyo na itanong doon sa part na yon ang tungkol sa sino ang nais mong maging bayani ng buhay mo. Pwede mo rin siya maging assignment. Susulat sila ang bayani ng aking buhay. So, pagkatapos i-check mo, yan, maganda yun. Assignment. Huwag lang sa Friday. Hindi lang tatapat-tapat ang Friday. Okay. So, next. Another. Yan. So, doon ulit sa, yung actual na magsikan yata ito, yung may sasigaw ng pugadlawin, pwede nyo isingit doon. So, 4 picks, 1 word. Alam nyo na ito. Larawan na nagpapakita ng mga konsepto ng revolusyon, himagsikan, or labanan. Yan. So, 4 picks, 1 word. Alam ng mga bata ito. Pagkatapos, pwede nang mag-lecture muna ang guro. Pwede mo nang mag-discuss lang partly. So, kasi nag-open ka na doon sa katipunan at propaganda. Nagbanggit ka na ng mga importanteng
mga priming part doon. So, dito pwede kang magkaroon ng malayang talakayan. Konti. Yan. Yung hindi ka mapapagod. So, at sa talakayang yan, mahalagang mailabas mo ang talakayan tungkol sa propaganda, pangunahing. Sino ang mga pangunahing propagandista? Okay. Hindi na itong awiting makabayan, hindi na yan. Yung mga makabayang mga concept, larawan na nagpapakita ng mga magpagiging makabayan. Okay, so yun na yun. Pagkatapos, punta tayo sa another activity, yung pagpasok ng mga Amerikano sa Pilipinas at ang digmaang Pilipino-Amerikano. So pwedeng priming part or activity ng lesson na ito, pwede tayong magpalaro ng watch in what. So, ang watch in what ay ang flag guessing game. Yan. So, ang flag guessing game ay i-prepare na ni teacher kung anong, piliin niyo yung mga mahihirap na flags para mahulaan nila, maobliga silang maghula. Kung ilang mga flag siguro, siguro 5. Yan. At ihuli ninyo ang flag ng Amerika. Pagkatapos, pag nahulaan nila ang flag ng Amerika, yun lang yung ilagay mo sa board, idikit mo. Pagkatapos, simulan mo na ang iyong initial discussion ng alam nyo ba na ang mga Amerikano ay isa rin sa mga banyagang sumakop sa Pilipinas. Para higit nating maunawaan ang mga aralin at mga talakayan tungkol sa paksang ito, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Gusto ng mga bata marinig. Pag nakarinig na sila ng pangkatang gawain, pagkiramdam ng mga bata, sila ay malayang-malaya. Kasi hindi na sila nakakulong sa mga kamay ni ma'am. Dahil sinasaway lang sila lagi ni ma'am. So, pagkatang gawain, again, ginagawa natin ang pangkatang gawain lang na kapag ready ang teacher, dahil naka-ready ng materials, ready ang instruction, ready ang rubrics, no? Ready ang mga bata, no? So, at higit sa lahat, yung interest nila, no? Yung interest nila kailangan nandun na gusto nilang matuto. Hindi na rin awiting makabayan. Sorry for the error, ha? Flags, so flaglets ang gagamitin natin dyan. Yan. So, patapos na po ako at maraming salamat. Balikan ko lang. So, yan. Sana may natutunan kayo. Yung coverage ng aking discussion, suggestion lang naman yun. Mga points for reference lang na pwede ninyong gamitin para sa ating pag-aaral. Alam ko na yan. Alam ko sa almost 3 years no nahawak ninyo ang subject na ito, 3 years or more, ay equipped na rin kayo at alam kong maraming capable talaga magturo ng subject na ito. And I'm so happy na for almost 3 years na rin, lagi akong nabibigyan ng pagkakataon, no, na maging part ng mga trainings, ng mga lectures for elementary teachers ng discussion tungkol sa Philippine history. And I'm very happy na nagiging part ako. So hopefully nakatulong at magagamit ninyo yung mga na pag-aralan natin. At may mga susunod pang mga broadcast, no, mga online lecture series ng mga kailangan ninyo. So meron tayong evaluation, Google Docs evaluation. Paki-fill out niyo po ito para malaman natin kung ano pa yung mga training needs natin, no? So hopefully magkikita tayo sa mga ibang araw pa para sa iba pa nating training. So with that,
Yan, saan ang aking last slide? With that, thank you very much po. Yan, salamat ng marami. Yan. So with that, thank you very much and good day po sa ating lahat.